Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang kontrobersyal na insidente ang lumutang ngayong matapos maghain ng reklamo si Sandro laban sa administrasyon ng kanyang sariling ama na si Presidente Kuting. Ang reklamo ay nag-ugat sa umano'y katiwalian at maling pamamalakad sa ilang proyekto ng gobyerno na personal na tinututukan ni Sandro. Sa isang press conference na ginanap kahapon, inilabas ni Sandro ang kanyang mga hinaing ukol sa hindi umano makatarungang pamamahala sa pondo ng bayan at hindi maayos na pagpapatupad ng proyekto na dapat sana'y naglalayong magbigay benepisyo sa mga mamamayan. Ayon kay Sandro, hindi naman maaaring palagpasin ang mga maling gawain na ito. Kailangang may managot upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Samantalang nananatiling tahimik ang kanyang ama na si Presidente Kuting sa kabila ng mga akusasyon. Marami ang nag-aabang sa magiging pahayag ng Pangulo, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin siyang opisyal na sagot ukol sa isyong ito. Ganon din ang ina ni Sandro na si Lizata Smugs na hindi rin nagbigay ng anumang pahayag o reaksyon sa naturang reklamo ng kanilang anak. Sa kabila ng katahimikan ng Pangulo at ng unang ginang, maraming mamamayan ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Sandro. Anila, ito ay isang patunay na mayroong mga opisyal ng mga gobyerno na handang isakripisyo ang kanilang personal na relasyon alang-ala sa katotohanan at katarungan. Ang insidenteng ito ay inaasang magdudulot ng malaking epekto sa kasalukuyang administrasyon at posibleng magbunsod ng mas malalim pagsusuri sa mga proyekto ng gobyerno. Ang bayan ay patuloy na nag-aabang sa mga susunod na hakbang ni Presidente Kuting at kung ano ang harapin, kung paano niya haharapin ang reklamong inihain ng kanyang sariling anak. Sa pag-usbong ng isyong ito, ang tanong ng lahat, ano ang magiging tugon ng Presidente Kuting sa reklamo ng kanyang anak na si Sandro? Patuloy naming susubaybayan ang isyong ito at magbibigay ng mga bagong update sa aming mga mam- mambabasa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Effective today, Pogo must go. Yan, sabi niya. Pogo must go. Ang kompleto, ang problema lang natin, sa isang statement na yan, Pogo must go. Incomplete ang kaisipan, ang thought, the sentence. Ano, must go where? Papunta saan? Must go to? Must go when? Effective December 31, 2024 daw. So, where? Ganyan ang mangyari. Ang problema natin dito ay parang marami pong mga tao ang nagdududa. Bakit ano to? Ano ba? Suddenly, billion-billion pinapasok. Tapos babanggitin na lang ni Mr. Mr. Marcos na ganon. So, sabi naman ng iba, hindi, may ginagamitan yan eh. Bakit? O, tama ni tama ito si Roberto Carlos. Sabi ni Attorney Bombit Abad, na-comfort din ako, ano lang yan? Ano lang yan? Panling lang, diversionary tactic kasi nasasaktan na sila sa mga nangyayari dito sa pagsisiwalat at pagrereklamo ng tao na yung 89.9 billion pesos na pundo ng PhilHealth ay kinukuha para ilipat at gagamitin nila sa kanilang mga ayuda. So, yan po. Ginamit nila diversionary tactic. So, ngayon, ang tanong ko, sabi ko, kasi nakasabay din, may pinalabas din itong maisog rally doon sa California na ang tawag doon sa kanilang pinalabas ay ang maisog rally na nagpalabas sila ng tinatawag nila na pulburon issue na kung saan makikita mo ang lalaki na kamukha ni Bongbong Marcos na naghihit-hit o nagsisinghot ng
cocaine. So ito yan, palabas ko sa inyo. In fairness kay Bongbong, hindi ko sigurado kung totoo ito o hindi. Pero pakita nyo lang muna ang litrato. So yan ang litrato. Yung litrato sa kaliwa, yan yung litrato ng tao na makikita mo na nagsisinghot. Yung litrato sa kanan, yung litrato ni BBM nakuha. So, ngayon, hanapin natin yung nagsisinghot, no? At kayo maghusga kung paano. Ito ha. Ito, titingnan natin. Ngayon, hindi natin alam kung talagang totoo ito o ano. Pero may nagsasabi, siyempre pwede naman ito magagawa ng AI. So, ang iba naman, mga kakampi niya, nagsasabi AI lang yan. So, AI na binuo parang mukha ni BBM na nagsisinghot ng cocaine. So, pero sabi naman ng kakampi niya, AI generated daw. Sabi naman ni Sandro Marcos, fake daw. So, sabi naman ng iba, ay fake man kung ano man. Ngayon, ito lamang ang masabi ko. Sa akin naman, ano ang masasabi ko? Ang masasabi ko naman ay, hindi ko alam kung totoo o hindi. So, kung hindi ko alam kung totoo o hindi ko masasabi na fake, hindi ko rin masasabi na hindi fake. So, ngayon, pag ganoon, ano ang mangyayari? Ano ang dapat makukuha natin na aral dito? Kung ako tanungin mo, yung aral na makukuha ko ay simple lang. Ang aral dito ay nagsasabi na dapat tayong lahat, may suspetsa man o wala, sa ating pagkakatao, kung tayo ay adik o hindi, ay kung kinakailangan para kung ikaw manungkulan na malinis at walang ibang nagdududa, ay ang gagawin mo, magpa-live drug test ka. Kaya inaalok ko at hinahamon ko si BBM na magsagawa siya ng tinatawag na pulburon drug test. At hair follicle ang gamitin. Ang kanyang buhok ang gamitin sa pagpa-testing, hindi ihi. Kasi ang ihi, madali lamang pikiin. So, yan ang aking hamon sa kay BBM. So, ngayon, Hi. ang aking apo doon, nag-andito sa tabi ko. So anyway, ang sa akin lang dito is whether fake or not, what is important is it is a new call, bagong tawag sa kanya na siya ay dapat magpa-public drug test at imbitahin niya ang lahat ng vloggers, kasama ako, para magkukubayran natin siya naka-live stream ang drug test. Yan lang, walang ibang paraan para matanggal yung tinatawag na alingas-ngas o lagi na lamang nagkakaroon ng pagdududa sa kanyang pagkatao. Kasi ang presidente, pag may duda sa pagkatao niya, hindi siya magiging epektibong presidente. Yan lang po ang mangyari diyan. So kaya kung binibigyan niya ng halaga, yung tinatawag na reputasyon, integridad, kailangan ay talagang magpa-drug test si BBM na sa pamamagitan ng tinatawag na public drug test. So anyway, babalik pa rin tayo doon. Ito, paipakita ko sa inyo. Tingnan ninyo. Yan. Yan na nakita na ang sinasabi na maisog rally. Nagsisinghot lang. Yan.
ayan po, nakita na ninyo. So, ang akin lamang dito ay true or not, false or not, dapat magpa-drug test na si Bongbong Marcos ng public drug test. Okay? So, ako naman, nagugulat ako. Ako, wala akong kakayahan para magsabi kung totoo yun o hindi. Kasi pwede rin gagawin na AI. Pwede rin ilagay ang mukha ni Toto Kausing doon. Pat gaganon-ganon din. So, ngayon, ang sa akin lang, ay ganito, magtatanong ako kay Sandro Marcos, na anak ni Bongbong Marcos, paano mo nalaman? Turuan mo nga ako para malaman mo kung fake yun o hindi. Sinasabi niya kasi fake. Sinasabi rin ni Benhar Abalos na fake. Hindi ko alam, wala akong alam na technology dyan para malaman mo yung isang video kung fake o hindi. Ibig sabihin, pag sinabi mo fake, tumututok ka ngayon sa itsura ng mukha ng tao na nasa video. Kung totoo ba yun o hindi. So ngayon, yung iba, at magiging fair tayo, huwag nating tirahin si BBM. Tayo magiging fair lamang tayo. So maliban dyan, pwede mo rin ihambing yung na-interview siya ng Australian media na parang lunatic o parang buang kung sumasagot. Tapos kung minsan, alam mo na marami ng mga lumabas sa TV, sa video, na hindi ka nais-nais, parang indikasyon na siya hindi nakabatak. So, nasa inyo yung pagsasabi, pero whatever is your decision, fake man or edited man yan o hindi, sa judgment call lang natin kasi wala man tayong kakayahan, ay ganito ang aking hamon dyan. Na sana naman pagbigyan ni BBM. Lumabas ka na, imbitahin mo lahat ng vlogger at kukubiran ka namin, magpa-drug test ka ng public at kailangan buhok mong gamitin. At hindi ako pwede dyan kasi wala akong buhok. Kailangan buhok mong gamitin kasi ang buhok ang tanging sigurado, sure ball na pruweba kung ikaw ay gumagamit o hindi. So, ganun ang aking hamon dyan. So, ibig sabihin, malalaman natin ito, babalik tayo ngayon sa Pogo. Kung ako tanungin mo, dami kasing issue eh. Kinuha nila, ninakaw nila yung 89.9 billion pesos na pera mula sa PhilHealth na para sana sa mga tao ay kinuha nila. So, maraming tao nagagalit. Actually, pati kakampi nila dyan nagagalit. So, kung nagagalit, marami nagagalit. Pati si Chis Escudero, nakakampi niya, nagagalit. Imbestigahan, hindi naman nagalit, imbestigahan lang. So, isang malaking dagok ito. Kasi lumalabas na kawatan pala sila. Pati ito si Ralph Recto na siyang nag-utos na kunin ang sinasabi na 89.9 billion ay nasakta na rin siya sa kanyang yung imahe niya sa publiko ay gano'n na rin nangyari. So, with that, there is no other way but for BBM to submit himself to public live stream drug test. At buhok niya ang gagamitin. So next, sabihin, ang judgment call, tingnan natin kasi ang judgment call ng marami dito na kausap ko ay hindi totoo yun. Kung hindi, yun ay pangligaw o panlinglang para lamang mawala yung isipan ng tao sa isyu na tunay na PhilHealth Fund. Next, nagpa-anunsyo si BBM isang araw bago yung SUNA na nagkaroon na daw sila ng kasunduan sa China. Pero ang problema, hanggang ngayon ay hindi nila nilabas kung anong laman ng kasunduan. Ano ba talaga? Ngayon, ang unang impresyon ko dyan ay walang pinag-iba. Pareho din sa kung ano ang agreement ni Ginoong Duterte noong panahon ni Duterte, ay iyon din ang ginawa nila. So kung iyon din ang ginawa nila, ano ba? Tama ba yun? Kung ako sagutin mo, kung ako tanungin mo, mali. Mali pa rin. Kasi bakit? Bakit kami kapag agree, hindi naman yung mga may-ari? Tapos pag agree mo, ibig sabihin, ginagalang mo sila na may-ari din sa dagat. Yan ang pangit sa agreement na yun. I don't like that negotiation, kung tawagin na diplomatic channel.
So whether you like it or not, Mr. BBM, I don't like what happened with the deal with the or your kasunduan with China. Ngayon, nagagalit kayo kasi may secret deal o gentleman's agreement. Mabuti pa si Duterte, gentleman's ang agreement niya. Sa inyo, secret. O, secret deal with China na ang sinasabi, nagdi-de-escalate. O sabihin, magbababa na, dati 10 barko, pinapadala kayo, 2 na lang. Ganun mangyari sa de-escalation. Tapos, pinapayagan kayo na pumayag naman kayo na supply na lamang ang dalhin doon ng pagkain ng mga sundalo natin. At bakit kayo pumayag na na gano'n? Ibig sabihin, kinikilala rin ng Pilipinas na ang China ay may-ari, dapat hindi kayo nagpag-usap dyan. Mali. Ang pagkikipagkasunduan sa China ay isang hakbang na pagkikilala na yung China ay may karapatan bilang may-ari sa West Philippine Sea. Kaya, inanunsyo ni BBM sa kanyang suna na sabi niya, hindi lang daw ito kathang isip. Kung hindi, talagang atin ito, yung West Philippine Sea. Ngayon parang atin naman pala yan eh. Bakit ka nagkipagkasunduan? Na kung nagkipagkasundo ka ng oo, nalimitahan mo ang sarili mo hanggang sa pagbibigay lamang ng pagkain sa ating mga sundalo, ibig sabihin, sinuko mo na ang ating pag-aari. Kinikilala mo na yung China na may-ari kasi yumuko ka sa kanya. Wala kang pinag-iba kay Duterte. Kaya ngayon, paano gagawin natin dito? Makakabawi talaga tayo dyan? Alam mo, lumalabas ang kahinaan ni BBM bilang isang presidente. Hindi matulis at matuwid ang kanyang isipan bilang presidente. Ano ba talaga solusyon dyan? Kung ako presidente, iba yung solusyon ko dyan. Ang solusyon ko dyan, atin yan eh. Pamarkahan ko talaga, unang-una, palagyan ko ng buya. At kung magtatanggal ng buya sila, na marka yan, ay talagang bubombahin ko na rin ang tubig. Tapos, marami ng barko ko dyan. At kailangan persahin kong Amerika na sumama sa patrol dyan na 24 hours a day. Hindi pwede na wala ang mga barko ng Amerika dyan. Total, Mutual Defense Treaty. Pwede natin yan mapilit ang Amerika dyan. Kung ayaw nila, putulin natin relasyon sa Amerika kung ayaw nila. Alam ko, mas makailangan tayo ng Amerika kaysa tayo kailangan sa Amerika. Ngayon, ang binanggit din ni BBM doon isa, okay, I will praise him. Kasi nakikita ko sa kanyang sinabi na magpapatayo ng maraming irigasyon. At yan naman talaga ang dapat na hakbang para mapataas mo ang produksyon ng bigas. At namimigay na siya o mamimigay ng libreng binhi, libreng abono, libreng makinarya, yung gagamitin mo mag-araro. So that is a good step. But the problem is, kwento lang, wala pang pruweba. So titingnan pa natin kung totoo yan o hindi. Kasunod, ay hindi niya sinabi, wala siyang binanggit tungkol sa PhilHealth. Kung ibabalik ba niya o hindi. Kung ako presidente, dapat hindi ko kukunin yan. Kasi nakalaan yan sa PhilHealth at hindi natin alam kung gaano karaming tao mamamatay. Sinabi ni Revenge sa News sa TV ngayong gabi, sabi, hindi pumayag ang Pinas sa gusto ng China, WS Fake News daw. Ay, sino ngayon paniwalaan natin? Yung report nila ng isang araw? O report nila ngayon? Sino paniwalaan natin? Ay, nako. Pumayag talaga ang Pinas. Yan ang report nila eh. Nag-anunsyo, nagmamayabang pa sila. Ay, nanunsyo nila na, yehe, wala nang gulo. Pumayag na ang China na magre-resupply tayo. Ano ba ito? Likuhan?
Salamat na rin sa iyong mga sa iyong binanggit. So kung gano'n naman ang natin, bantayan natin kung ano ang magiging lalabas sa utak nito ni BBM. Kasi ang tawag nito, pogo? Paano? Polvo? Paano? Kaya yung dalawang issue na to, pogo o polvo, ron ay bahala ka na BBM. Kailangan ayusin mo ito. Hindi mo pwede ibaliwala ito. Hindi mo pwede sabihin na okay lang yung gumagamit ng polvoron. Nagtatrabaho naman eh. Yan ang hindi mo pwede masabihin yan. Dapat ang isang presidente, para respetuhin siya ng buong mundo, ng lahat ng tao, ay dapat malinis ang kanya. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang botante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.